Sayang kasih
matangis sa tanan, yung taong alagitan, may kalipay paglaon. Ada ni Jesus pinilo, kakalitan sa kalan. Yang bukto ng puso mo, kalat niya ay untahan. Alam ko, Jesus, ang matapit sa tanan, yung taong kalamitan, may kalipay paglaon. Alam ni Jesus na ulo, sa piling niya ay hari siya sa mga hari, di malaw na siya. Kalan ko, O Jesus, ang matangis sa kanan, yung taong kalangitan, may kalipay paglaon. Kalan mo, O Jesus, ang matangis sa kanan, yung taong kalangitan, may kalipay paglaon. Hallelujah. So karon atong sayawan ang ating Bible, ang ating buhay nga Diyos. As together, shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hand, hallelujah. Shake your hand, hallelujah. Shake your hand, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your shoulder, hallelujah.
pagdayeg kanimo Lord, sa pag-amtok kanimo Lord. Salamat kay ikaw buhin gayon nga niadiri karon sa among taliwala o dili kami maulaw sa pagsimba, dili kami maulaw sa pagsayaw, dili kami maulaw Ginoo nga mudumon na kanino tungod kay nasayod kami Ginoo nga ikaw buhin ka Dios, ikaw mo gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahanturan. Salamat o Dios kanini dapita Lord kami makaangkon og kagawasan. Salamat kanini dapita Ginoo kami mamaagi
Hallelujah. Good morning, everyone. Ay buntag atong tanan. Now we are worship service to God Almighty. Sa mga karon nagsimba ta sa atong Dios kalaligamhanan. Listen to the word of God very carefully for the turning point in your life. Unang ato gayong paminawon pag-ayo ang mensahe sa Dios aron alang sa kusbanan sa atong mga kinabuhi. Today I want to share the gospel about the obedience to God's word is the source of blessings. Karon ang maayong balita ayahan ipaambit nganhi kanato naguluhan ang pagkamatinumanon sa pulong sa Dios mo itinugdan sa kanang panalangin. Every people of the world want to be a blessing in their lives. Kay tanang tao sa kalibutan ganahan gayud nga mapanalanginan sila sa ilang mga kinabuhi. Well, most of the people do not know how to make a blessing their lives. Pagkadaghanan usab sa mga tao wala masayod kung sa ilang anay nga buhaton para mapanalanginan ang ilang kinabuhi. That's why today, through the Word of God, we learning the truth how to make a blessing lives. Unang karon pinaagi sa pulong sa Dios atong isayran ang kamatuoran kung sa atong anay nga buhaton aron kita mapanalanginan sa atong mga kinabuhi. So we read the Bible, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Ug atong basahon sa atong mga Biblia sa Genesis kapitulo 12, bersikulo 1 abot sa bersikulo 3 na nag-ingon, ang Ginoo mingon kang Abraham, biyaki ang imong nasod ug ang imong paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw ug daghang kaliwas ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko katong nagapanalangin kanimo, apan tungluhon ko katong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. Today we have to learn how to obey the Word of God, our forefather Abraham. O karon kinahanglan nato makatunan kung saan nato pagtuman sa Dios sama sa gibuhat sa atong katigulangan nga si Abraham. Abraham called by God Almighty from the Ur, the city of the idols. Kini si Abraham gitawag ni siya sa Ginoo gikan sa lugar nila sa Caldea Ur dili no kini ang syudad nga napuno sa mga Dios. At that times, Abraham father made an idol and sell the people and get the money and live with their bodies. O atong panahona ang amahan ni Abraham magkukulit ni siya og Dios ug iyang ibaligya sa mga katawhan ug mao ni ang iyang gipangmuhaan sa ilahang kinabuhi. And then Almighty God called Abraham, come out from your household, the father's holdings. Apan ang Ginoo mitawag ang Abraham na ingon Abraham pahawa og biya sa imong panimalay. Depart from the hometown is not easy. Ug ang pagbiya sa atong sa ato ang Pinoy-ana dili gayud kini sayon. But Abraham obeyed the word of God and followed his statutes. Apan misunod si Abraham sa pulong sa Dios ug iyang misunod ang sugod sa Dios. So when we follow the word of God, we must pay the price, sacrifice our lives. Sa atong pagsunod sa Dios, kinahanglan nga aduna kitay bayaran nga bili o ato isakripisyo ang atong mga kinabuhi. So we must give up physical pleasure and mental desire and all of these world. Kinahanglan natong biyaan ang mga butang sa kalibutan o ang magitikuha sa mga butang sa atong una-una o bisan ang gumog ni ining kalibutanan. Because the Holy Bible says we cannot have both this world and God at the same time. Tungod kay ang balaang Biblia na ingon nga dili kita makahimo sa pag-alagad sa duha ka agalon sa samang higayon. Before Abraham departed from the household, he had a suffering and troubles. Sadya nga wala pa mobiya si Abraham sa iyang kanimalay, nakasinatik siya daghang mga kasama ug kalistanan. But after Abraham left his father's household, God blessed him. Pagtapos mibiya si Abraham sa iyang kanimalay, nagsugod ang Ginoo pagpanalangin kang Abraham. Bible says in Genesis chapter 13, verse 14 to Ug ang 17. Biblia nagingon sa libro sa Genesis kapitulo 13, bersikulo 14 abot sa 17. Dumatag basa. Sa mibiya na si Lot, ang Ginoo mingon kang Abraham,
Gikan sa imong nahimutangan, lantawa pag-ayo ang tanang dapit. Ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat ang tanang yuta nga imong makita ug maimo na kini sa dayon. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat ug walay makaihap kanina. Mas sayon pa ang pag-ihap sa abog kaysa pag-ihap unya sa imong mga kaliwat. Busa pangandam ug suruya ang tibuok yuta kay ihatag ko kining tanan kanimo. Abraham departed from his nephew. Lord Almighty God showed a very wonderful land for him. Kung sadya nga nagbulag na si Abraham, nagbulag siya sa iyang pagumangkod na silot, ang Diyos ipakita og lapad ug manindot kayo mayuta nga giandam alang kaniya. Almighty God promised to Abraham, all the land that you see, I give you and your descendants. O ang labing kamana nga Diyos ningon nga ang tanang yuta nga imong makita og pagalakwan, ako kini ihatag kanimo ug sa imong mga After kaliwatan. that, Abraham became the father of all nations. Tapos niya na si Abraham nahimo na siyang amahan sa tibuok nason. That's why all nation people of the world, we can see Father Abraham. Unang tanang mga katawhan nga nagpuyo sa nasod sa kalibutan, kanunay silang moingon nga among amahang Abraham. Everyone is saying Father Abraham. Father Abraham. Abraham is our forefathers. Ini si Abraham mo itong amahan sa diha sa pagtuo. If you call Father Abraham, you are a blessing. Kita magtawag ang amahang Abraham, kita usab mapanalanginan. Because our forefather Abraham was a blessing. Isama nga si ako nga katigulangan nga si Abraham usa siya napanalangin or napanalanginan. Second one, how the Lord Jesus Christ obedience to God Almighty. Ikaduha, unsa man ang pagkamatinumanon ni Ginoong Hesukristo sa labing kamhanan nga Dios. Bible says Jesus Christ is the true God and the eternal life, but Jesus left heaven to save the humanity of the world. Ang Biblia nagingon nga si Hesukristo siya ang bugtong matuod nga Dios, kinabuhing walay katapusan ang paggibiyaan niya ang gingharian sa langit aron luwason ang mga katawhan dinhi sa kalibutan. The Bible says in John chapter 3, 13 to 15. Ug ang Biblia nagingon sa libro sa Juan kapitulo 3 bersikulo 13 abot sa bersikulo 15. Dungan ta og basa, ug wala pa'y nakasaka sa langit gawas sa anak sa tawo nga nanaog gikan sa langit. Sapa mag-iisa ni Moises dito sa kamingawan ng bitin nga bronze nga gibutang og tukon, ang anak sa tawo kinahanglan iisa usa. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Our Lord Jesus Christ, the Son of Man, came from the heavenly fathers. Ang atong Ginoong Hesukristo nga mong anak sa tawo may kanaog siya gikan sa langitnon nga amahan. At the final life, he was crucified on the cross for the salvation of the whole people. O sa katapusan sa iyang kinabuhi, namatay siya dito sa cross o kinialang gayon sa kaluwasan natong tanang mga katawhan. That's why everyone who believes in Jesus Christ, they have eternal life. Na ang tanan nga mudawat ug motuon ni Hesukristo makaangkon kayo sa kinabuhing walay katapusan. Do you believe in Jesus Christ? Ito ba kita ni Hesukristo? You have eternal life through Jesus Kita Christ. aduna kita kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo. So you are so blessed people. Bulahan kayo kita ng mga katawhan. Jesus left the world to save humanities. Ibiyaan ni Hesukristo ang mga butang sa kalibutan, pinaagi lamang sa pagluwas sa mga katawhan. Even though Jesus was tempted by the evil spirit in the wilderness. Gani bisan si Hesukristo, gitintal siya sa daupang espiritu dito sa kamingawan. Matthew chapter 4, 8 to 10 Kung says, basahon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8, abot sa 10. Dungan tagbasa, unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug ipakita kaniya ang tanang harian sa kalibutan ug ang ilang kaalindon. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun kuluhod ka ug musimba ka nako. Mitupad si Jesus pahawa sa tanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang kalagari. the evil spirit said to the Jesus Christ, if you will bow down and
worship me, I will give you all of the world and the splendor to you. Sa mga angyawa, ang iyong Espiritu, ingon siya kang Jesus, ihatag ko kanimo kinintanan, kung muluhod ka o musimba ka nako. And then Jesus said to the Jewish people, away from me, Satan. Apan mitupad si Jesus sa daotang Espiritu, pahawak ka nako sa tanas. We must be commanded to like this one. Kinahanglan kitang musugo kaniya sama niini. We must be very strong and courageous in mind. Kristo, Satan's deceiving, and then we must drive out them. Kinahanglan kitang magpaliguro kung maisugod sa ato muna-una, na kung mutintag sila kanato, kinahanglan ako silang papahawaon. That's why Jesus prayed to God Almighty, honestly, overcome the all kind of situation. Unang si Yesu Kristo, kanunoy siyang matinudanon nga nag-ampo sa Ginoo para iyang malampusan ang tanang mga sitwasyon. Before Jesus died on the cross, Jesus prayed to God Almighty. Luke chapter 22, 39 to 42. Kung si Yesu Kristo sa diha na wala pa siya gilansang dito sa cross, nag-ampo siya sa labing kamhanan ng Diyos sa pinasita. Sa atong mabasa sa Lucas 22, versikulo 39 abot sa 42. Duman ta og basa. Milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo, sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an, sa naiabot na sila dito, mingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa kanunay. Kunya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug niluhod siya ug nag-ampo. Amahan, mingon siya, kun buot ka, kuhaa kini kupa gikan kanako apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo maoy matuman. Jesus prayed to God Almighty with the knee down and pray, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours will be done. Si Hesus Kristo niluhod og nag-ampo nga matinud-anon kaayo nga nagingon, Amahan, ingon siya, kung buot ka, kuha kini kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matuman. Which means Jesus wants to obey the will of God Almighty. Tapos pasabot niini gusto ni Jesus na tumanon gayon ang kabuton sa Dios nga labing kamhanan. We must learn the character of Jesus Christ. Philippians chapter 2, 5 to 8. Unang pinaka na itong makagunan ang kinaiya ni Ginoong Jesucristo atong basahon sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 abot sa 11. Unaan na doon na ito basa. Angay ninyong batunan ang unang-una nagibatunan ni Kristo Jesus na maukini. Kabisan siya Diyos. Wala siya mamugos na magpabiling tubong sa Diyos. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagpasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Jesus made himself very humble. Unang gihimo ni Yesu Kristo ang iyang kaugalingon nga ubos kayo kaayo. That's why he made himself nothing. I am nothing. Kani gihimo ni Jesus ang iyang kaugalingon nga wala gayon siya. He became a servant of the Lord God Almighty on the earth. Nagpaubos siya o nahimo siyang usa ka sulugoon sa Ginoo samtang nagpuyo siya diri sa kalibutan. He obeyed the word of God until death on the cross. Ug nagmatinumanon siya sa Dios hangtod sa kamatayon dito sa cross. After obeying the word of God, what happened to Jesus Christ? Tapos gituman ni Jesus ang pulong sa Dios kung sa may nahitabo kang Jesucristo. Philippians chapter 2, verse 9 to 11 says, Atong basahon sa maunang gyapong libro sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 9 abot sa 11, duman tagbasa. Tungod niini, gituboy siya sa Dios kadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasitungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw sa Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. after Jesus obeyed the word of God very fully, God exalted him to the very highest place. Human kayong tumanan ni Jesucristo pag-ayo ang tubo sa Dios, ang labing kamhanan nga Dios lang gituboy o gipataas ang pangalan ni Jesus sa pinakataas kaayo nga dapit. And now all of the world of people
bowed down and worship to Jesus Christ. Unang karong panahona, kanang mga tao sa tibuok kalibutan, miyugbo o milungod o misimba kang Jesucristo. Because Jesus Christ sacrificed for the whole of the world people, salvation of their souls. Kaya nagsakripisyo man sa Jesucristo alang sa kanang mga katawan sa tibuok kalibutan, alang sa kaluwasan sa ilang mga kalag. That's why as a Christians, we don't need to bow down any kind of status and dead body, anything else. Kung isip mga Kristohanon, dili kita angay nga muyugbo sa nagkalalaing mga kinulin nga mga Diyos-Diyos o bisan mo simba o muluhod o maghalad sa mga tao mapatay na. Instead of that, we must bow down to Jesus Christ and worship Him only. Noon ang atong buhaton, kinahanglan kitang muyugbo o musimba kang Ginoong Hesukristo o siya lamang ang atong simbahon. Now is the time for the worship to Jesus Christ and salvation of our souls. Hear the word of God. Kali karon tagna kita nagsimba sa Ginoo, kita namino sa mensahe ni Hesukristo o maluwas ang atong kalag pinaagi sa atong pagdawat o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Important principle of peace is the following God Almighty. Ug ang importanteng karuganan sa atong mga pagtuo, mao gayon kamusunod kita sa Dios nga labing gamhanan. To follow the word of God, we must leave the worldly patterns. Kung gusto kitang musunod sa pulong sa Dios, kinahanglan natong biyaan ang kinaiya o pamatasan sa kalibutan. The worldly pattern is this, 1 John chapter 2, 15 to Ang mga 17. butang sa kalibutan is mao kini sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 abot sa 17. Dungan kang basa. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mong mahigugma sa amahan. Kaya ang tanang butang na iya sa kalibutan, kung unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibkan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, o dili iya sa kalibutan. Amen. Amen. We must be careful to follow any kind of worldly patterns. Ngunang kinahanglan nga mag-ampi kita isip mga Kristohanon sa pagbiya o pagsunod bisan sa kalibutanong mga butang. If you follow the God along with the worldly pattern, we'll continue to experience the trial and the hardship in our life. Kung isip Kristohanon, nag-alagad na sa Ginoo, nag-alagad labot na sa kalibutanon, makasinati kayo kitagdagang mga kalistanan o pagsulay sa ato ang Kristohanong kinabuhi. That's why Jesus Christ is teaching us, take up your cross individually. Unang sa Kristo nagtudlo ka na itong tanan ng Kristohanon na atong pasanon ang matagtagsa na ito ka-cross. Bible teaching us, Matthew chapter 10, verses 37 to 39. Ang Biblia nag-ingon sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 37, abot sa 39. Ang magmahal sa iyang amahan o inahan, labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an ako. Katong nagmahal sa iyang anak, labaw kay kanako, dili usap takos mahimong tinun-an nako. Ang dili mo pasan sa iyang cross ug mosunod kanako, dili takos nga mahimong tinun-an nako. Ug katong naniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. So, I will mention, take a cross, sacrifice, loving God Almighty, most important matters. Una ang Biblia nagtudlo ka nato, kinahanglan nato pasano na nato cross, kinahanglan kita nga magsakripisyo ug labaw sa tanan, higugmaon kayod nato ang Ginoo labaw sa tanan. That's why our Apostle Paul confessed like this one, Colossians chapter 2:20. Una, si Apostolis Pablo, misugid o misulti og sama niini, ug atong basahon sa libro sa Galacia 2, versikulo 20. Ginansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Musa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga niya kanako. Kung kining kinabuhi ko karon, akong kinabuhi diya sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Apostle Paul was a very strong ministry of God missionary. Sa Apostoles Pablo, usa siya kalig-on na magbubuhat o nagbuhat sa mga buluhaton sa Dios. He met Jesus Christ individually and having experienced the paradise kingdom of heaven,
so the Sa times. liwanag niya, si Ginoong Hesukristo sa personal, ug nakahimo siya pagbisita sa paraiso sa gingharian sa langit sa ikatulo ka higayon. That's why he was found the ways how to make a victory life, and important is the crucified himself on the cross with the cry this Jesus every day. Unang nasayran niya ang dalan sa pag kasulod sa gingharian sa langit ug mao gayud kini ang kinahanglang ilansa ang iyang pagpunon nga mga tinguha kada adlaw ug kada gabi. As a Christians, why we need to crucify like Apostle Paul every day? Kung isip mga Kristohano, kung anong kinahanglan man atong ilansa ang atong mga tawhudon nga mga tinguha sama kang Apostoles Pablo kada adlaw. Because the Bible promises if we crucify ourselves on the cross with Christ Jesus Christ will dwell in us. Ay ang Biblia nagsaad na kung atong ilansa ang atong mga tawhudon nga mga kaugalingon ug tinguha, diha kang Hesukristo sa Hesukristo magsugod ug puyo ug sulod kanato. That's why Apostle Paul compares it like this one, Philippians chapter 1 verse 21. Ug munang sa Apostoles Pablo midugang og ingon sama niini sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21. Anang ingon, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Amen. Amen. Apostle Paul knew very well, Jesus Christ live in him. Ug sa Apostoles Pablo nasayod ko'y pag-ayo nga si Hesukristo di ay kapuyo sa iyang sulod. This is the reason why do we need to crucify with Jesus Christ every day. Ug mao ni ang rason nganong kinahanglan natong ilansa atong tawhudon nga mga kaugalingon kada adlaw. Our forefather dedicated his begotten son, his son, as a burnt offering to God Almighty. Sama atong katigulanon nga si Abraham nagsimpas siya sa Dios ug iyang ihalad sa tibok ng kinabuhi ang iyang anak nga si Isaac sa Dios nga nabigkamhanan. After that, Almighty God said to the, I will make a very blessing. I know very well you be God Almighty. Ug tapos sa iyang gibuhat nga nagmadugod sa Ginoo niyon ang Ginoo kaniya ug karon padalanginan ko ikaw tungod kay nasayon ako nga nagpahadlokon ka gayud kanako nga nabigkamhanan nga Dios. Bible says in Genesis chapter 22, verse 9 to 12. O kini nag-ingon din sa Genesis kapitulo 22, bersikulo 9 abot sa bersikulo 12. Dungan ta og basa. Sa pag-abot nila sa dapit pagitudlo kaniya sa Dios, ipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini, gibutang niya ang sugnod. Igapos niya ang iyang anak ug ipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel nga sa Ginoo, Abraham, Abraham, itubag siya. Ani ako, ayaw unsa ang bata, ingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayon pagsugod sa Dios. Kay wala mo man iikaw kanako ang imong bugtong anak. When Abraham held the knife to kill his begotten son Esau, Almighty God said to him, Abraham, Abraham, stop! Do not lay your hand to your begotten son Esau. Sada nga patyo na unta ni Abraham ang iyang anak. Apan ningon ang itawag ang Dios, ningon ang Dios kang Abraham, 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 ayaw kung saa ang bata na si Isaac. Now I know that you fear God Almighty. Nasayod na ako karon nga andam kagayon pagsugod sa Dios nga nabigkamhanan. Amen. Amen. We must sacrifice to God Almighty wholeheartedly like Abraham, and then Almighty God will check your heart. Oh, you hear me very well. Unang kinahanglan nga nausab kita isakripisyo sa atong nabigkamhanan nga Dios ug ang atong nabigkamhanan nga Dios na masayon sa atong kasing-kasing ug makita niya nga nagpahadlokon gayon kita diha kaniya. New Testament, Jesus Christ appointed the fisherman, Apostle Peter and his friends. Kung sa bagong kasabutan, si Ginoong Hesukristo nagtawag siya ug nagpili siya ng mga mananagat sa amang nila ni Apostoles Pedro ug sa iyang mga higala. Peter and Andrew and John was a fisherman. At that time, fisherman was a very lowly job. Si Pedro, si Andres ug si Juan
ang ilang trabaho is mao gayon ang pagpanagat. Ug atong panahon ang pagpanagat mao pinakalabing ubos nga trabaho. Many times they did not catch the fish overnight to work. They had no money. Kadang gayon nga nanagat sila pag-ayo tibuok gabi ug wala sila nakuha nga isda ug unang wala sila kwarta. Also, they had no study in the school very well. Wala usab sila eskwela pag-ayo. But our Lord Jesus Christ appointed them as his disciples. Pag-isip pa sa ilang kaubos, ang atong Ginoong Hesukristo nagpili kanila isip iyahang mga disipulo. And then finally they follow Jesus Christ and receive the whole blessing from Jesus Kung Christ. sa katapusan, misunod sila kang Hesukristo, nakatawag sila sa kanang panalangin, gikan kang Hesukristo. Because they believe that Jesus Christ and his message is very powerful. Kung kay mituo man sila kang Hesukristo sa kanang iyahang giingon, kung kinimuskalon gayon kaayo. They follow the truth about Jesus Christ. Kung isunod sila sa kamatuuran, mahitungod ni Hesukristo. Some of you will become a blessing like Apostle Paul, like Abraham. Unang ang uban usab kanato mapanalangin gayon sama kang Apostoles Pablo ug sama kang Abraham. Because you will follow the Jesus Christ and recording Bible and meditate the Bible continually. Kaya kita nagsunod man kang Hesukristo pinaagi sa atong pagtuon sa Biblia, pagbasa sa Biblia ug pagsulat sa Biblia. You may have an eternal life, so much blessing will come to your life and your Kung descendants. sa katapusan kita makadawat ug walay katapusang panalangin ug daghan pang panalangin nga moabot sa atong kinabuhi ug sa atong mga pamilya ug sa atong mga kaliwatan. If you continue to learning the truth and the Bible reading and the writing Bible, you will be a blessing and then you will bear the much fruit of the Holy Spirit in your life. Kung magpadayon kita sa pag-apil, sa pagsimba, sa pagtuon sa Biblia, pagbasa sa Biblia, pagsulat sa Biblia, maabot kayo ng panahon na kita makapahunga o galabihan kadagang panalangin sa ato ang kinabuhi. To learning the Bible, you can sacrifice yourself to another one. Sumala sa ato nakatunan sa Biblia, makahimo kita pagsakripisyo alang sa uban. You can have a mind of Jesus Christ. Makabatun kita una-una kasama sa una-una ni Hesukristo. And then all people will love you and follow you. Ang ubang mga tao ay hukma kanato, ganahan sila nga musunod kanato. Some of you will become a wonderful ministry of God, missionaries. Uban kanato mahimong mga maayo kaayo nga magsasangyaw or misyonaryo. You are training in the provincial jails. Sa mga karon dinhi kita nakatun or nagtuon gayod dinhi sulod sa bilangguan. That's why listen to the word of God very carefully and then you can find what shall you do. Unang mas maminaw pa kapag ayo sa pulong sa Dios aron masabtan gid nato kung si angay gayud natong buhaton. The Bible says Jesus is the way and the truth and the life. Ang Biblia nag-ingon nga si Hesukristo mo si Hesukristo mo ang kamatuoran ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Jesus want to give us the new life. Ug si Ginoong Hesukristo gusto mo hatag ka nato og bag-ong kinabuhi. Jesus Christ want to make you and I a new age. Kung gusto ni Ginoong Hesukristo mahatagan ka og bag-ong nga dalan or paagi. Because Jesus Christ is the Almighty God. He can do everything. Tungod kay si Hesukristo siya ang labing gamhanan nga Dios ug mabuhat niya ang tanan. We accept the Lord Jesus Christ as our Lord and the Savior and Redeemer. Muna kinahanglan natong dawaton si Ginoong Hesukristo isip ato ang Ginoo atong manluluwas ug atong manlulubos. Jesus promised, I will pour my spirit on all people. Sa Hesukristo nagsaan ako ibuko akong espiritu sa tanang katawhan. When you believe Jesus Christ, you will receive the Holy Spirit and the power of God. Kung mutuo kita kang Hesukristo sa kinasingkasing, makadawat kayo kita sa balang espiritu ug sa gahom sa Dios. You will be witness of Jesus Christ like us to the end of the earth. Kahimo kita sa pagsaksi, pagsangyaw mahitungod ni Hesukristo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Have a faith in God. Do not stop writing Bible, reading Bible, continue. Kung padayon ka, mamusalig sa Diyos, dili pa umunong sa pagkakit sa pagsimba, sa pagbasa sa Biblia, o sa pagsulat sa Biblia. And then pray continuously in the Lord. Kung padayon usab sa pag-ampo diha sa atong Ginoo. Jesus promised
If he asks in my name anything else, I will do it. Kay si Jesus nagsaan na kung mangayo ka mo bisan usa pinaagi sa akong ngalan, buhaton ko gayon kini. We must believe and hold the promise of Jesus Christ through the Bible. Kinahanglan kitang mutuo atong buktan ang gisaad pinaagi sa Biblia. You can find the wonderful blessing message every day and night because of the promise of the book of holy life. Makaplagay kita mga mensahe sa panalangin. Sadya nga mabasa ka sa Biblia, adlaw o gabi tungkol kay kini ang gisaad sa Biblia dinhi ka nato. This book of the holy Bible will make you holy Christian. Kining libruha, kining balaan nga Biblia, mao kini makahimo nato nga balaan nga Kristohanon. When you realize the word of God, you can take away wrong habits, wrong attitude, wrong desires. Kung atong matugkad o masabtan ang Biblia, makahimo na ta sa pagtangtang sa tanang mga dili maayong binuhatan, dili maayong mga butang o dili maayong mga tinguhan. We will become a holy people, holy Christians. Kung mga usap na o mahimo ta mga bagong katawhan o bagong Kristohanon. Thank you, Lord. We pray. Father God, we thank you so much for gathering here this morning. Salamat kita sa Ginoo, dahil salamat Ginoong Dios sa pagtugot na kami nagkatikot karong buntaga. Thank you so much for giving us the how to make a blessed life. Daghang salamat sa paghatod ka namo sa mensahe kung saan mo angin among buhaton aron makapatud kami kinabuhi na panalanginan. We must follow the pace of Abraham. Kinahanglan namong sundon ang pagtuo ni Abraham. We must have a mind of Jesus Christ. Kinahanglan namong matud kami una-una sama ni Jesucristo. Thank you, Lord. Help all of us to become a blessing. Daghang salamat Ginoo, tabangi kami tanan nga mapanalanginan. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesucristo kami nag-apro. Say Amen. Amen.